Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review. At eto nga mga ka-review natin, iniisa-isa na sila. Nako, Martina Cabado na, susunod na, aray ko. John Vic Palpak na naman, nadulas. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video nito. Maraming salamat po. At ito na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, sa pagpanaw po ni Representative Acop, marami po ang nalungkot. At mayroon din pong at marami din po no ang natuwa dahil nga po sa ginawa nila sa Quadcom. Okay? Ganun talaga ang buhay mga kababayan no. Eto, basahin po natin ang ilan po sa mga naging mensahe ng kanyang mga kasamahan at bigyan po natin ng reaksyon. Okay? Sabi po dito ni House Speaker Bujidi, no? Malaking kawalan ang kanyang pagpanaw para sa sambayanang Pilipino. Ang tanong, totoo ba ito? Kawalan ba talaga si Acop sa sambayanang Pilipino? Isa nga siya. Sa mga nagpahirap dyan sa Quadcom na yan. Yan ba sa Quadcom? Nakita po natin kung paano po nila manipulahin. Ang mga pag-iimbestiga nila. So, sabi nga ng iba, ito ay karma na. No? Well, anyway, depende po yan kung saan panig ka naniniwala. Di ba? Ano po ang inyong masasabi dito sa sinasabi ni Bojidi na kawalan po si Acop? Okay? Sa sambayan ng Pilipino. Okay? Binigyan din ni House Speaker Bojidi na malaking kawalan para sa sambayan ng Pilipino ang pagpanaw ni Romeo Acop. Okay, kasunod ang kanyang pagyao nitong Sabado. Ayon kay Speaker D, hindi lamang ang Kongreso at ang lungsod ng Antipolo ang nawalan ng isang leader kundi buong bansa. Teka lang. Congressman lang po siya, hindi po siya Vice President or Senator. Kaya kung saang distrito lang po siya, yun lang po ang kanyang yun lang po ang kanyang sakop, okay? Dahil sa uri ng pamumunong ipinamalas ni Acop sa loob ng maraming taon ng serbisyo. Yun ang paniniwala nyo. Diba? Pero para sa aming nasaktan sa mga ginawa, okay? Para sa aming mga nasaktan sa mga ginawa ng Quadcom, no? Iba rin ang istorya, di ba? Ano po ang inyong istorya mga kababayan? I-comment nyo na lang yan at eto. Eto naman, kabado na yata ito, baka susunod na mga kababayan, Sabi naman po ni Martin Romualdez, former House Speaker, malaki ang kanyang ambag, lalo na sa gawain ng Quadcom, hindi kailanman malilimutan. Nako po. Lahat nakakalimutan mga kababayan, wag tayong Anyway, yun yung sinasabi ko kanina sa Quadcom. Malaki daw ang naggawain ni Acop sa Quadcom, mga kababayan. So ano bang ginawa ng Quadcom? Diba? Kayo na lang po ang mag-state kung ano po ang mga ginawa ng Quadcom. Nakakapagsalita pala ito si Romualdez. Bakit hindi siya nagsasalita sa isyong kinaharap niya, di ba? Sabi po dito, binigyan din ng dating House Speaker Martin Romualdez na malaki at pangmatagalan ang naging ambag ni Romeo Acop sa Kongreso, lalo na sa mahahalagang gawain ng Quadcom. Okay? Ayon kay Romualdez, hindi matatawaran ang papel na ginampanan ni Acop sa mga investigasyon sa pagdinig ng Quadcom. Mga prosesong naglalayong tiyakin ang pananagutan, ayan na naman sa pananagutan, palakasin ang integridad ng pamahalaan. Okay?
Speaking of pananagutan, ikaw, kailan ka kaya mananagot? Di ba? Kumbaga ano lang 'to, ano lang, panapanahon lang po ito mga kababayan. So, I think, Cara David's wish, no, birthday wish is being granted, no? Hmm, kasi tingnan niyo yung mga nangyayari, okey? Sunod-sunod po, and, we're thinking who's next, no? Yung pong iniisip ng taong bayan na yan, sino ang susunod? Oh, mayroon na ba? Sino ba? Meron na po ba? Baka yung mga mastermind na ang susunod, 'di ba? Excited po ang taong bayan sa mga nangyayari ngayon. Okay? We are so excited kasi kahit papano nagkakaroon po ng kasagutan, okay? Ang kalikasan, no, para sa ating mga hiling, especially kay Cara David, 'di ba mga kababayan? Tuwang-tuwa siguro ngayon si Cara David, mga karabin natin. Well, anyway, ano po ang inyong masasabi dito, i-comment nyo na lang. At papasadahan pa po natin, eto. Aba siguro ko itong mga taong ito ay kabado na ngayon. Diba? Eto sila, mga congressman na maingay noon, pero tahimik ngayon. Hashtag flood control scam. Okay, nabawasan na po ito, ha? Wala na po si Akop. Okay? Ang mga buhay pa, pangalanan na po natin kasi mga buhay pa naman sila. Si Abante, Paduano, Luestro, Unghuna, Adjong, at saka marami pa to sila Gutierrez, di ba? Wala dito. Si ano pa, marami pa to. Pangalanan nyo lang, si Kimbo, di ba? Marami pa po ito silang maiingay noon. Pero ngayon, tahimik po sa flood control. Kaya kung ako sa inyo, maging maingay na kayo sa flood control, baka sa sobrang bait nyo, kunin na din po kayo ni Lord. Diba? Kailangan maging maingay na kayo ngayon sa flood control. No? Kung naging maingay kayo noon sa mga wala kwentang bagay, wala namang kwenta yung investigation nila Quadcom? Ano ang napala natin sa Quadcom? Wala. Gastos lang. Di ba? Kaya kailan kayo mag-iingay or tuluyan na kayong mananahimik? Mamili kayo. Kailan kayo ulit mag-iingay? Okay? Or tuluyan na kayong manahimik? Kaya nakakabay, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang. Dagdagan nyo na lang yung mga pangalan kasi yan lang po ang nasa post no? Pero dagdagan nyo na lang like Kimbo, sino pa ito? Gutierrez, di ba? Marami pang iba, si Barbers, di ba? At marami pa pong iba. Alright, eto mga kababayan, panoorin po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Ba talaga, huli na naman po itong si DAL Secretary John Vic Rimulya. Palpak na naman po. Kasi, eto po, pakinggan muna natin itong balitang ito Wasak ang kanan na bahagi ng mukha niya, bali ang kamay, bali ang tuhod, at saka dito sa likod basag, at saka yung kanyang ribs ay nag-leakage, ay shattered towards the internal organs. Ayon sa Cordillera Police Public Information Office, blunt traumatic injury mula sa pagkakahulog ang sanhi ng pagkamatay ni Cabral. Wala raw damage ang mukha nito bagamat may mga bali sa katawan. Wasak ang kanan na bahagi ng mukha niya. So yan wasak ang kanang bahagi na mukha ni Rimulya, ni Cabral. Sabi po ni Rimulya, hindi po si Rimulya ang wasak ang kanang mukha, si Cabral po, si late Yusek Cabral. Sabi ni Rimulya, wasak po ang kanang kanang mukha. Okay? Pero sa report naman po, mga kaubayan, coming from the mainstream media, interview di PNP, Okay, sabi naman po blunt traumatic, pakinggan niya natin ulit.
Bali ang kamay, bali ang tuhod, at saka dito sa likod basag, at saka yung kanyang ribs ay nag-linkage ay shattered towards the internal organs. Ayon sa Cordillera Police Public Information Office, blunt traumatic injury mula sa pagkakahulog ang Yun, blunt traumatic injury mula sa pagkakahulog, di ba? Hindi wasak ang mukha, sabi eh. saninang pagkamatay ni Cabral. Wala raw damage ang mukha nito bagamat may mga bali sa katawan. Di ba? Walang galos, walang hindi wasak ang mukha, di ba? So, ano na naman ito, John Vic Rimulya? Ano na naman po itong ninyo, istorya? Palagi nila kayong pumapalpak. Nung una, sabi mo group effort pero dininay ka ng mga kasamahan mo. Ngayon naman basag ang mukha pero hindi naman pala. Bakit kailangan mabasag ang mukha? Ang tanong, di ba? Bakit kailangan mabasag ang mukha ni Jose Cabral? Ayon sa report, hindi naman pala. Ito, nakakapagduda na talaga ito mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga karibin natin? I-comment nyo na lang. Ayan, maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.